Napakagaganda nga ng mga comments na nababasa ko tungkol sa loan application na to. SEC registered, mabilis mag-process, at up to 50,000 yung kanyang kayang i-offer sa atin na loan amount. Super trusted nga daw to. At talaga naman kapag na-approve ka dito, ay kailangan mo tong ingatan. So, Loan, kung gusto mo ng isang magandang loan application, manood ka hanggang dulo dahil baka para sa'yo na rin ang loan application na to at ito na ang makakatulong sa'yo. Disclaimer lang po bago po natin ituloy ang video na to ay hindi po ako agent, hindi rin po ako nagpo-promote ng kahit na anumang loan application, wala rin po tayong mga links para applyan ninyo. Dahil nasa sa inyo po ang buong pasya, kung gusto nyo pong subukan at i-download or mangutang dito sa mga loan application na to. So ginagawa ko lang po yung mga video ko para po makapagbigay sa inyo ng information and ang aking honest review at makapagsabi rin po ako sa inyo kung ito ba ay swak sa akin at kung sa tingin ko ba ito ay makakatulong. Pero nasa sa inyo pa rin po ang 100% na pagpapasya. Yun lang and keep on watching. Mga ka-reloan, meron din tayong 100 pesos na GCash giveaway. Ang kailangan nyo lang gawin ay patuloy kayong manood, mag-like, mag-comment dito sa mga video na ina-upload ko kasi si YouTube mismo ang pipili sa inyo. Kapag nakita nyo na pinlash ko na yung pangalan nyo dito, mag-PM na kayo sa aking Facebook page at siguradong masisendan ko na kayo ng inyong panalo. At wag nga natin patagalin yan mga ka-reloan. I-download na natin si Fido PH Philippines Cash Loan. So, meron ito sa iOS and meron din naman sa Play Store. Parehas niya siyang pwedeng pag-downloadan. And si Fido PH ay meron ng 4.7 stars and meron din siyang 9.3 na ratings. And nakalagay din dyan sa kanya ay license and legitimate. Ayan, Fido PH, trusted, Fido ba o Fido? Basta, yun na yun. Trusted licensed lender, instant cash solutions, zero collateral required, submit valid ID and mobile number to apply, 3-minute express approval, and complete in as fast as 3 minutes for up to 50,000 credit. Lightning fast funding, approved withdrawals are funded with a minute or less. Flexible repayment plan, pwede kayong mamili, kayo ang mamimili ng inyong terms that fit to your budget. Ito yung kanyang license information, company name niya ay Fido PH Lending Corporation, meron siyang registered platform na Fido PH Philippines, meron din siyang SEC registration number, and meron siyang certificate authority number. Ayan, the company fully complies with and operates under the guidance of the Securities and Exchange Commission or yung SEC nga, Credit Information Corporation o yung CIC, Anti-Money Laundering Council, AMLC, and National Privacy Commission na NPC. Ito daw yung kanyang mga advantage na wala sa ibang mga loan application. Earn free membership with a dedicated interface, higher borrowing limits, longer repayment terms, and faster approval when you maintain good credit. High credit limit, maximum credit limit, 50,000, and etong 30,000 ay for non-VIP users. So, meron silang pang VIP users, yun nga yung 50,000 pesos. Pass approval, get approved in as past 3 minutes nga. Revolving credit limit, kapag sinabi natin revolving credit limit, once approved, use repeatedly with a maximum annual interest rate of 36%. Wag na natin patagalin yan mga ka-reloan, i-download na natin si Fido PH. Ito yung kanyang pinaka-homepage, ayan yung kanyang pinaka-homepage. Maximum loan amount 50,000 and yung kanyang loan term naman ay 61 to 180 days. Ito yung mga loan steps niya. Apply for credit limit, utilize credit limit, and funds deposited into account. Officially certified by SEC since 2019. Wow, matagal na rin palang nag-ooperate itong si Fido PH. And napakarami kong ang ads na nakikita nito sa YouTube, sa Facebook, maya't maya yung kanyang paglabas talaga. At ayan, mag-sign in na tayo or mag-login na tayo. Ilagay lang natin yung ating contact number. Then, i-next na natin dyan. Syempre, ko-confirm niya sa atin. Ipapacheck niya kung tama ba yung contact number na lagay natin. And hihinga niya rin tayo ng password. At least 6 characters daw. Ay, hihinga niya rin tayo ng location permission. Accept lang natin yan kasi kagaya sa iba, hindi naman tayo magpo-proceed kapag hindi natin yan i-next. So, wala naman tayong choice. Then, ito naman, get gesture password. Bukod dun sa password na hininga niya sa atin, hihinga niya pa tayo ng gesture. Pero pwede namang skip na lang natin. Pero kayo, kung gusto nyo ma-secure, maglagay kayo.
Eto na nga yung una nating sasagutan, yung kanyang personal information. So, una na dyan yung marital status, highest education level, usual address, at saka yung inyong email address. Kapag naman tinatch natin yan mga ka-reloan, kagaya sa iba ay mag-automatic na rin, pipiliin nyo na lang kung saan ba yung inyong address. At i-confirm pa nga niya sa atin yung mga pinag-enter natin dyan kasi to avoid affecting your review result, please ensure that the following information is true and accurate. Then, i-confirm lang natin yan. Isusunod na nga yung ating employment information. Ayan yung ating job category. Total years of employment, income, yung pay frequency. Dito naman sa job category niya, meron diyang private employee, meron din diyang students, meron din diyang retired, meron din diyang self-employed, and meron ding others. So, kahit na wala tayong trabaho, tingin ko pwede tayo dito mag-apply. Ayun, pati yung industry ng ating occupation ay hihingin din niya. And kapag tinatch natin yan, pipiliin na lang natin ulit yung mga isasagot natin sa kanya. Pati dun sa total years and sa income and yung pay frequency. Hindi na kayo mahihirapang mag-type dito kay FidoPH. And ito, yung susunod naman ay yung add contact or yung ating contact reference. And dalawa yung hiningi niya na contact reference. For information will be strictly confidential daw for credit evaluation only. Please ensure accuracy. So, hinihingi niya lang daw tong contact na to para sa ating evaluation ng ating pag-apply. Pwede nyo ilagay dyan yung parents, spouse, brothers, sisters, and child. Pagkatapos nga nun, ito na yung kukompleto sa ating application sa kanya, yung ating ID type. Please select ID type. At ito yung mga ID na pwede natin gamitin kay FidoPH. Pwedeng national ID. Yan, recommended yan. Yung ating UMID ID, recommended din siya. Si driver's license, recommended din siya. And si PhilHealth, recommended din siya. Pero kung wala kayo nitong apat na recommended na to, pwedeng TIN, pwedeng passport, pwedeng SSS, pwedeng PRC, and pwedeng postal ID. Then pagkatapos nyo nga doon ay pipicture natin likod at harap ng ID natin. At kailangan daw nating enable yung ating camera. Syempre, confirm lang natin yan. At ito yung ating ID type. Syempre, lalabas dito kung ano yung ating information dun sa ID. Lalabas din siya dito. Ipapa-review niya yan ulit. Talaga naman napakasigurista, no? Ni FidoPH. Talaga hindi ka magkakamali ng pag-i-input sa kanya kasi palagi siyang merong review. Meron siyang confirmation palagi kung tama ba yung in-enter natin. I-correct lang natin yan. Then, next na tayo dito sa payment information. Sa payment information naman, this method will be used to receive your loan funds. Pwedeng bank, pwedeng e-wallet. Syempre, pass tayo sa bank, sa e-wallet tayo. Ito yung mga pwede sa e-wallet niya. Peso, StarPay, GCash, Maya, at saka yung GrabPay. And pagkatapos nga nun ay hihingan niya tayo ng facial recognition. Start na natin yan. And ito may lalabas sa ating reminder to verify your information and accurately assess your credit risk and repayment ability. We need to access your finance-related text messages. Declining won't affect your service naman daw. So, confirm na natin yan. Then, ayan, in progress na tayo. Your credit application is now in the review with results as fast as 3 minutes. 3 minutes lang daw, naka-review na tayo. At ito, pupunta na siya dito sa kanyang page. In process nakalagay. Approximately daw 5 minutes. And ayan, 4:25 yan. And 4:30 nga ay meron na siyang update sa atin. Sabi niya, regret, your application was not approved. Alam niyo mga ka-reloan, lately, lahat ng pinag-a-applyan kong loan application ay panay decline. Kayo ba? Ano ba yung inyong experience ngayong mga nakaraang araw? Lagi rin ba kayong decline? Pansin ko na lagi ako nade-decline or nare-reject. Simula nung naglabas ng balita tungkol dun sa mga loan application na JAPIX or yung mga nanghaharas, yung mga hindi naman license. Ayan, parang naglaylo sila. Lagi akong decline. Pero syempre, dahil ang gaganda nga ng reviews na nababasa natin dito kay FidoPH, hindi natin siya tatantanan. Maganda daw talaga yung repayment plan dito at buong araw makukuha. So, subukan pa rin natin ito sa mga susunod na panahon kung i-approve niya na tayo. Nakalagay naman dito, the letter from the FidoPH, don't worry daw. Kasi a failed review today doesn't mean forever. So, pwede pa tayong mag-apply ulit dito. FidoPH invites you to try again in 15 days. After 15 days, ay susubukan natin ulit ditong mag-apply. Then, meron namang nakalagay dyan na delete data kung ayaw mo na siyang subukan. Pwede ka nang mag-delete ng iyong information. And pwede ka rin mag-rate now. Ayan, nandyan.
At ito daw yung mga possible reasons kung bakit tayo na-decline or bakit tayo na-reject dito kay Fido PH. Pwede daw na hindi nag-match yung ating information. Ayun, sabi niya, submitted information doesn't match your actual situation. Naku, totoo naman lahat ng sinagot ko kay Fido PH. Kasi nga, ang gaganda ng mga reviews na nababasa ko sa kanya. Kaya nga, sinubukan ko rin talaga siya. Yung phone number daw, yung payment account, yung ID, and yung face recognition, belong to different people. Hindi naman. Sa akin din yun. Pangatlong dahilan daw kung bakit tayo na-reject dito ay you have past rejections or late payments on other credit platforms, government agencies. Ayun, bago ko nga applyan tong si Fido PH, meron akong mga rejections sa iba pang loan application. Sabi ko nga sa inyo, ang experience ko nitong mga nakaraan ay palagi akong reject. And para nga din mas makasure ako kung talaga bang okay tong si Fido PH, nagbasa ako ng mga review. At kaya naman nga talagang lumakas yung loob ko na i-download siya dahil dito sa mga nababasa ko. Sabi niya, ano pong experience niyo kay Fido PH? 2 days overdue na ako. Gaano daw po kaya katagal na nang haharas? Tapos may nag-reply nga sa kanya dyan na, walang haras si Fido PH. Mabait ang agent nila, kausapin mo lang, bibigyan ka pa ng option na mag-partial hanggang sa matapos ka sa loan mo. Pero may nagsabi rin na nakaka-receive sila ng super daming text and call. Syempre, nagre-remind sila. Hindi naman yan maiiwasan sa mga loan applications. Magkano daw yung penalty ng 5K? 58 pesos daw per day. Yun lang pala mga ka-reloan. Nabasa ko rin dito na talagang kapag ka na-late ka dito kay Fido PH at talaga naman yung kanyang penalty ay araw-araw. Tapos meron din nag-reply dito ako, hindi naman hinaharas. Magto 2 months na daw siyang OD. Di ba ang sarap noon yung talagang problematic ka tapos hindi ka haharasin. Parang less stress. May nagsasabi nga rin na mataas daw interest ni Fido. Ayan, kada araw pag OD ka, ibabaon ka daw talaga niyan. Tapos may nagsabi rin dito na yung kanyang harassment ay depende lang sa mga agent. Pero expect nyo na multiple call and text. Pero nag-offer din daw sila ng 100% discount sa capital. And so far, text reminder pa lang. And yung kanyang penalty everyday ay nasa 0.4 daw. Daily interest na yun. So yun lang mga ka-reload. Maraming salamat sa inyong panonood. And sana makaahon na tayong lahat sa pagkakautang natin. And iwasan natin ang tapal-tapal system para hindi tayo mabaon sa pagkakautang. Yun lang. God bless you all.